Matapos i-anunsyo ng Iran na tinarget nito ang mga base militar ng Amerika na nasa Jordan, sa Iraq, sa Kuwait at sa Bahrain, Amerika naghiganti agad. Nangyari ang pag-atake ng Amerika ilang oras lamang ang nakalipas na mai-upload ang videong ito. At sa panibagong digmaan ng Amerika at ng Iran, umabot na ito sa ikalimang araw. At matapos ang ginawang pag-atake ng Amerika, Iran may ginawa at sinunod pa ito ng Houthis ng Yemen. Ano ito? Pag-usapan natin yan sa videong ito, pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. At dahil nandito ka na rin lang naman, wala naman sigurong kawalan kung samahan mo na ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 16, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Magbibigay tayo ng pinakabagong update sa kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng Amerika at ng Iran, sapagkat ang digmaan ng Amerika at ng Iran ay lumawig na sa ikalimang araw at ang malubha meron ng ibang mga lahi ang mga nasasawi. Kumalat na rin ang digmaang ito sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Matatandaan na nitong nakaraang araw ay ibinalita na galit ang India dahil merong Indian crew na inatake ng Iran sa Strait of Hormuz. Dalawang barko ito. Nawala pa ang ibang mga crew at naglundagan ang ibang mga crew sapagkat tinarget ng IRGC ang naturang mga barko na wasak ang engine room nito. Kaya ipinatawag ng Prime Minister ng India na si Narendra Modi ang isa sa mga kinatawan ng Iran upang pagpanagutin o i-explain kung bakit ito nangyari. Balikan natin ang pag-atake ng United States of America. Ayon sa ulat ng BBC, maliban sa kanilang ginawang malaking pag-atake ngayon sa Iran, ay meron pa itong matinding banta sa pamunuan ng Iran. Sinabi ni US President Donald Trump mas mabuting mag-behave ngayon ang Tehran dahil seryoso ngayon ang United States of America sa kanilang gagawin sa Iran. Nagbanta si President Donald Trump na aatakihin nito ang mga nuclear power plants, mga electric power plants nito at kanilang desalination plant kapag hindi makikipag-usap ang Iran sa United States of America. Pinag-usapan ang mga pahayag ni President Donald Trump dahil pinapalabas ni Trump na hindi pa pala sila seryoso sa kanilang mga nagawang pag-atake sa Iran nitong nakaraang linggo o nakaraang buwan. Sa inyong observation mga kaibigan, na sa mga ginawang pag-atake ng Amerika sa loob ng Iran, todo na kaya ang pag-atake na yon o yun ay iilang porsyento pa lamang sa kanilang mga armas na ginamit? Meron kasing mga nagsasabi, meron ding mga nagbabalita na di umano humina na ng husto ang puwersa ng Amerika. Meron ding mga nagsasabi na hindi kaya ng Amerika ang Iran. Kaya pinag-usapan ang panibagong pahayag ni President Donald Trump sa kanyang sinabi na seryoso sila sa kanilang gagawing pag-atake ngayon. Nag-utos na rin si President Donald Trump na ang kanilang blockade sa Strait of Hormuz ay muling ibabalik. At ang matindi mga kaibigan, pararamihin pa ng Amerika ang mga sanctions na kanilang ipapataw sa Iran. Mas malaki pa kaysa sa mga nakaraan. Ngayon, sa ginawang pag-atake ng Amerika sa Iran, kinumpirma na ng Tehran na maraming lugar sa kanilang bansa ang tinarget ng US forces. Pero mga kaibigan, of course, hindi mananahimik ang Iran. Meron itong ginawa. At ang ginawa mga kaibigan ay isang napakalaking dagok din, hindi lang para sa Amerika, kundi maging apektado nito ang India at maraming bansa sa Asia. Isa na riyan mga kaibigan, malaki ang possibility na maaapektuhan ang Pilipinas. Ano nga bang bagay ito? Ito mga kaibigan, ibinalita ng Middle East News
Iran threatens to close Bab al-Mandeb Strait. Ayan mga kaibigan, iba ito sa Strait ng Hormuz. Ito mga kaibigan ay sa kabilang bahagi ng Iran. At upang maintindihan natin ng mabuti mga kaibigan, tingnan natin ng mabuti ang mapang ito. Yung mga naka-encircle na pula. Yung sa itaas na bahagi mga kaibigan, yan ang Strait of Hormuz. Choke point mga kaibigan kung ating pagmamasdan ng mabuti. Yung sa kaliwa naman at baba, yan ang Bab al-Mandab. Now, kung ating pag-aaralan ng mabuti, hindi naman ito pag-aari ng Iran. Ito mga kaibigan ay maaaring kontrolin ng militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthi. Minsan nang isinara ito ng Houthi noong nagkaroon ng digmaan ang Israel at Hamas ng Gaza. At nang ito ay isinara ng Houthi, talaga namang napakalaking epekto ang kalakalan ng oil sa buong mundo. Nabahala dito mga kaibigan ang United States of America. Kaya naman nang himasok na rito ang United States of America at binomba ng husto ang Houthis ng Yemen hanggang sa ito ay muling binuksan. Now, can you imagine? Kapag isinara ang Strait of Hormuz at sarado na nga at itong Bab al-Mandeb, nako, napakalaking epekto nito sa kalakalan ng langis. Alam na natin mga kaibigan na kapag langis ang apektado parang domino effect. Kahit na presyo ng malunggay ay magmamahal kapag ang gasolina o krudo ang magmamahal. Now, baka isipin natin mga kaibigan na oil lamang ang pakay dito ng Iran. Hindi po. Isasara ng Iran ang Strait of Hormuz at ang Bab al-Mandeb upang ang puwersa ng Amerika ay hindi makapasok nang sa ganon hindi maaatake ng Amerika ang Iran gamit ang kanilang karagatan. Ang tanong, paano ito gagawin ng Iran? Napakalayo nila. Huwag niyong kalimutan mga kaibigan na ang Bab al-Mandeb ay malapit sa Yemen. At ang Yemen mga kaibigan, malaking bahagi nito kontrolado ng militanteng grupo na tinatawag na Houthis. At kapag ang Iran ang magsalita, susundin ito ng Houthis. At bilang patunay sa nais ng Iran na isara ang Bab al-Mandab, ito ang sinabi ng Houthis. Ayon sa balita ng NDTV, ganito ang kanilang headline, Houthis, yan yung militanteng grupo sa Yemen mga kaibigan, threaten Strait number 2. Anong strait yan? Yan ay ang Bab al-Mandab as Iran war expands. So maliwanag mga kaibigan na ang Houthis gagampanan nito ang kanilang papel upang maprotektahan ang kanilang alyadong bansa na Iran. At ang kanilang gagawin, isara ang Bab al-Mandab. Malaking epekto ito sa India mga kaibigan sapagkat ang India ay napakalaking bansa rin. And of course, malaking bansa, nangangailangan din ito ng malaking supply ng langis at ang Bab al-Mandab mga kaibigan ay pangunahing daanan ng mga oil tankers ng India. Now, kapag ito ay isinara, isipin nyo na lang kung ano ang magiging reaksyon dito ng India. Malaki ang possibility na baka sumali pa ang India sa digmaang ito lalong-lalo na't merong Indian crew ang nasawi sa pag-atake ng Iran sa Strait of Hormuz. Pero ngayon mga kaibigan, walang dapat ikabahala sapagkat wala namang pahayag ang India na sasali sila sa digmaan. Basta't nagpatawag lamang ito sa ambasador ng Iran dahil nga meron ng Indian ang nasawi. Pero hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa utak ng Prime Minister ng India na si Narendra Modi. Lalong-lalo na't alam ng buong mundo na ang India ay kaibigan ng Israel. Ang Israel naman, kaibigan ng United States of America. Dalawa itong bahagi mga kaibigan, kaibigan ng India ang Amerika, kaibigan ng India ang Israel. Kaya kapag ito ay nag-usap, nako, malaking gulo ito mga kaibigan kung sila ay magkaisa upang labanan ang Iran. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section. Malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At kung gusto nyo ang ganitong mga contents, at baka naman bago ka lang sa channel na ito, hihingi sana ako ng kaunting pabor, baka pwedeng pasubscribe naman. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng matamis mong like na walang halong pagdadabog ang videong ito.
So paano mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!